Minsan kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Pero syempre pag may tiyaga, may nilaga. Okay, so testing CKP sensor using oscilloscope. Ayan, tingnan natin yung pinaka sensitive part ng ating CKP. So dito mas makikita natin kung may problema yung CKP. So example niyan, may sira yung CKP. Ayan. So pagka ginagalaw ko to, ayan, makikita nyo. Ayan, wala sang response. Ibig sabihin pag walang response, walang nagpa-function sa CKP. So ito yung katibayan. Tools natin, makikita nyo grounded yung CKP, umiilaw. Okay. So gagamit naman tayo ng CKP na wala siyang problema. Okay, good na CKP. So tingnan nyo guys. Ito naman yung good na CKP. Ayan, nakita nyo? Wala siyang umiilaw. Okay? Kita nyo? Walang naka-steady na ilaw. Ayan, ganoon lang siya, blink lang siya. So ngayon, titingnan natin sa oscilloscope para malaman natin kung good ba yung wave ng ating CKP. Ayan, nakita nyo? Okay, so hindi siya nag-drop. Wala mang kakaiba sa kanyang mga line. Ayan, tingnan nyo, pagka in-off ko siya. Ayan, so hindi rin siya nagbabago yung kanyang wave pag on. Okay, so ito guys, wala pag motor. So iba yung pagtetest kapag may motor na, makikita nyo yan, marami ng wave yan. So ito sample lang na wala pa yung motor, CKP only, pero pinapakita ko sa inyo yung yan. So marami to guys na pwedeng i-check. Pwede siya mag-check ng mga iba't ibang mga klase ng sensor. Ignition coil, kaya niyang i-test. Ayan. Wiring. So makikita natin yung wiring natin, hindi lang sa continuity, hindi lang sa resistance. Makikita natin yung wiring kung accurate ba na nakakarating doon sa bawat load o bawat sensor o sa ECU. Makikita natin. Then pwede pang testing to ng ECU sa mga nagre-repair ng ECU. Makikita natin yung isang IC or isang MOSFET o isang line sensor o may problema or wala. Ayan. So meron siyang ganong function. Ito pinakita ko lang sample ng ating CKP. Alright. Alright. Dali na.